Guys, welcome back to my channel. Chika na naman tayo. Ah, minsan talaga dumarating sa buhay natin na nade-disappoint tayo, no? Yung buong araw natin parang nasisira dahil may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Ako guys, ngayon as in disappointed talaga ako. Kasi ah, feeling ko kahit anong gawin ko, kahit anong pagpapakahirap at pagpapakapagod ko ng buong araw, parang wala. Parang nanlulumo ka kasi kahit naghahanap buhay ka, kahit napapagod ka, parang wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Parang hikahos ka pa rin, hirap ka pa rin. Hindi mo alam kung anong gagawin. Ako guys, nasasabi ko talaga, hindi ako tamad. Naghahanap buhay naman ako, pero at the end of the day, wala na naman akong pera. Alam niyo ba kung bakit? Dahil marami akong binabayarang utang. Mga araw-araw na mga utang, name it, I have it. Siguro mga 8 arawan yun. Or meron pa akong mga weekly na mga bayarin. Siguro magtataka kayo kung bakit naman ako nag-engage sa mga ganyang mga pautang-utang, kaya ako nagkakaproblema. Guys, alam nyo ba pag mahirap ka, wala ka kasing mapagkukunan, lalo na kung wala namang tumutulong sa yung iba, walang hanap buhay yung partner mo, wala ring, kung meron man, hindi naman permanente. Syempre, kung marami kayo sa pamilya, syempre, hindi talaga maiwasan na makakapangutang ka. Halimbawa ako, nagtitinda ako ng ulam. Syempre, wala akong puhunan, nakakapangutang ako niyan. Magkano lang naman yun? Mga 1.5, ganyan, 2.5. Pero iba-ibang lending, mga ganyan. Pinakamataas ko is 10,000. Iba-iba. Marami siya, pero iba-iba. Kasi hindi ka naman makapapautang nila ng malaking halaga. Pero yung mga tubo naman nun guys, kung iipunin mo is malaki. Syempre. Pero parang sa amin na kagaya kong mahirap, kumakapit na lang tayo sa patalim, eka nga ng iba, dahil wala kang mahihiraman ng pera. Sino ba ngayon ang magpapahiram ng pera sa'yo na medyo malaki-laki at sapat na makapuhunan ka? Kaya kahit anong gawin ko, magpagod ako, magtinda ako ng buong araw, marami namang sumisingil. Yung benta ko is napupunta lang doon sa binabayaran ko, sa mga bayarin ko. Kaya pagdating ng hapon guys, problema na naman ako noon kung saan naman ako na ititinda kinabukasan. Dahil kung wala akong ititinda, nagpo-problema ako niyan. Dahil walang pambayad na naman. So, parang ngayon naiinis ako. Kasi yung supplier ko naman ng gulay, nag-iwan ng mga gulay doon sa tindahan ko. Hindi ko alam, itong anak ko, tinanggap niya kasi naman, tiwala na kami doon sa supplier ko nga. Yung iniwan pala is, yung iniwan pala is halos mga bulok na. So, wala na talaga akong nagawa doon. Hindi ko na siya pwedeng ibenta kasi kinabukasan bulok na siya Hindi na siya pwedeng ibenta. Kaya sabi ko, ano ba yan? Mahirap ka na nga, niloloko ka pa ng iba. Sila kumikita. Ikaw, na maliit na nagninegosyo, lulukuhin ka pa ng iba. Bakit
kaya yung merong mga ganong klaseng tao, no, na nagsisikap ka na nga, alam nilang hikahos ka, lulukuhin ka pa rin. Meron talagang mga taong sadyang ganyan, guys. Kaya nakaka-disappoint lang talaga na merong mga taong ganun. Ang hirap, ang hirap kapag ka ganun, guys, na ah, kahit lumalaban ka naman ng patas, ah, naghahanap buhay ka ng patas, wala kang nilolokong tao. Hindi naman ako perfect na tao, guys. Hindi naman ako mabait masyado. Pero ang alam ko, guys, naghahanap buhay ako para mabuhay yung pamilya ko. Para matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga anak ko. Pero nakakainis lang na kahit alam ng iba na naghahanap buhay ka ng matino, lulukuhin ka pa rin. Kahit parang katiting na pag-asa na lang ba na magiging okay ka sa araw na to, makakasurvive ka. Pero yun pala, wala. Wala akong nagawang ano ngayon sa paninda ko, guys, dahil hindi ko siya pwedeng ibenta. Pero, babayaran ko yun. Ang hirap, na nakakainis. Sometimes, may mga tao talagang sadyang nanluloko, mga makasarili. Sila lang kumikita, ikaw, kolelats. Kaya, sa susunod, sasabihan ko na lang yung anak ko na hindi tumanggap ng mga paninda